Sumuko siya, hindi siya nagtago. Hindi kagaya nung kakilala namin dyan. Nagkaroon ng kaso, nagtago ng 1 taon. Hello mga friendship, mga kababayans, mga kaibigans dyan. Mga ka-OFWs, kumusta na kayo? At alam kong kayo'y nai-stress pa rin sa kalagayan ng Pilipinas. Marami pa rin corruption. Ayan, bumabaha. At bumabaha din ng mga nagrarally sa kalsada ngayon. Nagkaroon po ng rally dito sa Liwasang Bonifacio kahapon, July 10. At isa po ditong sa nagsalita dito ay itong si Rowena Guanzon. Dati po siyang commissioner ng COMELEC. At dito nga po ay kinondinan niya na bakit si Senador Dante Marcoleta lang ang kinasuhan. Samantalang maraming politiko ang nakatanggap ng mga donasyon noong eleksyon. At hindi lang naman itong si Senador Dante Marcoleta. Ang kasalanan lang siguro ni Dante or ni Senador Dante Marcoleta ay naging honest siya na sinabi niya na nakatanggap siya at binigyan siya ng mga kaibigan niya. Hindi kagaya ng iba na inilihim pa. Pero yung iba naman, bunyag, pero dahil hindi naman sila kalaban ng administrasyon, wala silang kaso. Hindi kagaya ni Senador Dante na iniimbestigahan niya ang tungkol sa korupsyon. Kaya po siya ay kinasuhan. Sabi po ay hindi, tinatanggi, pero bakit yung ibang may kaso, nakapanalig nila? Bakit natigil yata yung kaso? Bakit hindi pa nakukulong? Itong si Senador Dante Marcoleta, kinasuhan po siya, Miyerkules yata yun o Huwebes, yung kaso niya. Tapos, Lunes, may may warrant of arrest na. Ang ginawa niya nga, di ba, nagpunta siya ng Sandigang Bayan para mag-motion to quash sa kanyang kaso. Kaso mo, dahil naandun na siya at meron ng warrant of arrest, hindi na siya pinaalis. Pero hindi naman siya nag-resist. Sumuko siya, hindi siya nagtago. Hindi kagaya nung kakilala namin dyan. Nagkaroon ng kaso, nagtago ng 1 taon. Sino kaya ang mas macho sa dalawa? Yung humarap sa kaso, hinarap yung kaso, at lalabanan yung kaso dahil alam niyang hindi siya guilty. Alam namin kaya ni Sendante yan dahil magaling na abogado yan at magaling ang kanya mga tagapagtanggol. Marami pong mga abogado sa iglesia, magagaling. Nakilala nyo yung si Attorney Cuevas, yung naging tagapagtanggol din ni Corona dati, no impeachment niya. Magaling din po yun. Marami pong mga abogado na magagaling sa iglesia. At dito po ay panunoodin nga natin dito si Attorney Guanzon. Isa rin itong palaban eh. Magaling din itong abogado na to. Hinahamon niya nga, sige, kasuhan mo ako, sabi niya ganyan. 'Di ba? Abogado po ito at isa ring magaling na abogado. Dati siyang commissioner dito sa COMELEC. Pakinggan po natin at naku, talaga namang nagkakagulo mga tao, tuwan-tuwa, sigawan-sigawan. Marami na ring fans itong si Attorney Guanzon. Pakinggan po natin. BBM, hindi kami bangag! 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 Alam namin na ikaw ang nagpakulong kay Senator Dante Marcoleta! Hindi kami bangag! Alam namin ikaw nagpakulong kay Mike Defensor! Alam din namin na hindi kami bangag
Ikaw, BBM, ikaw tumanggap ka ng milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya mo mula sa dalawang construction companies. Bakit ikaw hindi pinaplunder? Bakit si Senator Marcoleta plunder na yun ay campaign funds? Eh kung plunder yun, dapat lahat ng mga congressman dyan na sobra na 50 million yung kanilang diniklara sa Comelec, dapat sila din lahat ay plunder. Sinungaling sila. Talagang pinuntarya nila si Senator Marcoleta. Oh, ayan guys, naniniwala ka ba sa sinasabi ni Atty. Guanzon na ang nagpakulong daw kay Sendante dahil alam nyo naman na timing ang kanyang pagkakakulong at ang pagkakakaso sa kanya. Naniniwala ba kayo sa kanya sinasabi? Mahirap na. Baka pag ako pa nagsabi, kakasuhan na naman din ako eh. Yan, ang galing niya sa isang abogado, kaya siguro naman alam niya yung batas, di ba? Nagtatanong lang naman tayo, di ba? O sige guys, at hanggang sa muli, sana ay huwag niyo kong kakalimutang i-share, i-likes, at i-subscribe nyo na rin ng aking channel para dumadami po tayo dito sa social media dahil ang mga bias media po ay wala po tayong aasahan diyan. Pasalamat na kung magbalita sila ng totoo about sa hindi nila kapanalig. Ano po? Sige, see ya!